Tingnan mo nga naman. Isang hamak na katulong, suot ang kwintas na mas mahal pa sa buong pagkatao mo? Sigaw ng Donya habang tinutulak si Lara sa harap ng mga bisita. Sino ka para magsuot niyan? Magnanakaw? Malandi? O baka pareho? Tumawa pang iba. May nagpicture pa habang umiiyak si Lara. Pilit tinahawakan ng kwintas na halos mabigtas na. Pero biglang pumasok si Aldrich. Malamig ang tingin. Natigil ang lahat. Saan mo ba nakuha yung kwintas? Tanong ng Donya. Hindi naman nakapagsalita si Lara. Lumapit si Aldrich, titig na titig sa dalaga. Diyos ko, ikaw pa talaga? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Malakas ang buhos ng ulan nang sumabog ang kidlat sa kalapit na puno. Dahilan para mabuwalang poste ng kuryente. Kumalabog iyon sa kalsada ng baryo. Halos katabi lang ng kubo ni Elara na nooy papauwi pa lang mula sa pagsasara ng maliit na tindahan ng nanay niya. Grabe, hindi mo lang makauwi ng tuyo. Pabiro niyang sabi habang iniaangat ang bilao na may lamang gulay. Ngunit napahinto siya nang may marinig na mahinang ungol mula sa banda ng poste. May tao? Mabilis na nabasag ang takot niya ng pag-aalala. Iniwan niya ang bilao at tumakbo kahit halos lamunin na ng putik ang tsinelas niya. Sa liwanag ng kumikislap na kidlat, nakita niya ang isang lalaki. Malaki ang katawan. Duguan ang noo at nakakoat pa. Nakasubsob ito sa putikan. Tila nawala ng malay sa lakas ng bagsak. Hoy! Mister! Sigaw na Elara. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang pisngi niya. Huwag ka sanang patay, please. Please naman. Umuwalang lalaki at bahagyang dumilat. Tulong. Hindi na nagdalawang isip pa si Elara. Kahit mabigat, isinuksok niya ang braso niya sa kilikili nito at pilit nitong inalalayan. Pasensya ka na kung medyo magaspang ang hata ko ah. Hingal niya habang pilit na binubuhat. Wala tayong choice. Mahaba ang 5 minutong iyon papunta sa kubo. Sa bawat hakbang, parang nadadapa sila. Pero hindi siya tumigil. Kahit kumakabog ang dibdib niya sa takot na baka bumagsak ulit ang ibang poste o umapaw ang ilog. Pagdating sa kubo, agad niyang binuksan ang pinto gamit ang siko at hinila papasok ang lalaki. Dito ka muna ha, huwag kang gagalaw. Sabi niya habang pinapatong ang lalaki sa lumang papag. Umiling ang lalaki, hirap huminga. Anong pangalan mo? Elara. Sagot niya na mabilis na kinuha ang kumot at first aid kit. Ikaw, sino ka? Bago ito makasagot, muling lumakas ang kulog kaya napalapit si Elara para takpan ang tenga niya. Lumapit naman ang lalaki. Tila hinahanap ang init. Masakit ang ulo ko. Bulong nito. Siyempre, natamaan ka ng poste. Pinunasan niya ang dugo gamit ang malinis na tela. At nang maramdaman ang init ng balat ng lalaki, napalunok siya. Baka may lagnat ka dahil sa ulan. Maya-maya dumilat ang mas malinaw ang lalaki. Mapupungay ang mga mata, parang sanay sa pagkontrol ng lahat. Pero ngayon, mahina at umaasa. Ako si Aldrich. Mahina niyang sabi. Napakamot si Elara. Ang sosyal naman ng pangalan mo. Siguro taga Maynila ka. Ngumiti naman ang tipid ang lalaki. Pwede. Habang inaalagaan niya ito, ramdam nilang pareho ang lamig ng gabi. Pumapasok ang hangin sa butas ng dingding. Wala silang ilaw. Kandila lang mula sa altar ng ina na Elara. Teka, sabi ng babae. Basang-basa ka. Magkakasakit ka lalo. Sandali ha, tatabi ko tong kumot. Kumuha siya ng tuwalya at tumalikod. Magtanggal ka ng basa mong coat. Huwag kang mag-alala, hindi kita titingnan. Tumawa naman si Aldrich ng mahina. Hindi pa naman ako mamamatay para iwan mo agad ako. Napalingon si Elara. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan.
Sa bahay ko yan narinig, malas yun. Habang tinutuyo niya ang buhok nito, naramdaman niya ang pagtigil ng paghinga ng lalaki. Tumitig ito sa kanya, tahimik. Parang may binabasa sa mukha niya. Salamat, Elara. Wala yon, sagot niya naman agad. Tumango para itago ang kaba. Tao ka eh, at may sugat ka. Wala naman akong rason para iwan ka. Ngunit sa totoo lang ramdam niya ang ibang kaba. Hindi lang dahil may sugat ang lalaki sa bahay niya, kundi dahil iba ang presensya nito. Parang hindi sanay sa ganitong simpleng lugar pero hindi rin maarte. Tahimik pero may daladalang bigat. Lumipas ang ilang oras, nag-iba ang tono ng ulan. Hindi na rumaragasa. Nagpahinga ang bagyo. Nakaramdam sila ng katahimikan na kakaiba. Parang silang dalawa lang ang taong nasa mundo. Dahil sa matinding stress at pagkawala ng malay at lagnat, nagsimula siyang magdeliryo. Hindi. Bulong niya, hawak ang braso ni Elara. Umiikot ang paningin niya sa mga anino sa dingding. Napagkamalan niya na naroon ang ina niya at iba pang pamilya ang matagal niya nang iniwan. Mama, huwag mo akong iwan. Napahawak sa Elara sa kamay niya. Aldrich, andito lang ako, hindi kita iiwan. Promise, pahinga ka lang. Ngunit tila naguguluhan si Aldrich. Pinagsama ang kidlat, ulan, at takot sa isip niya. Umiikot siya, nanginginig, at tila hindi alam kung ano ang katotohanan at panaginip. Maya-maya, humina siya, humarap kay Elara, at dahan-dahan lumapat ang kanilang mga labi. Unti-unting bumabalik ang kontrol niya sa sarili. Marahang hinaplos ang pisngi ni Elara at ang huni ng kanilang halinghing ang naririnig. Pagkatapos ng deliryo, dahan-dahang bumangon si Aldrich. Mula sa bulsa ng basa niyang coat, kinuha niya ang isang kwintas, lumang silver chain na may maliit na pendant. Sa'yo na to, sabi niya na nanginginig pero matatag. Napakunot noo si Elara. Ha? Bakit? Hindi ko yung tatanggapin. Mahal yan. Pagkaari ito ng mama ko. Sagot niya na dahan-dahang isinuot sa leeg niya. At ibinibigay ko lang to sa taong gusto ko. Natigilan naman si Elara. Napatingin siya sa kanya, sa seryosong mukha ng lalaking halos mamatay kagabi. Aldrich, hintayin mo ako. Bulong niya. Hahanapin kita. Kahit gaano katagal. Maingay ang ospital nang magising si Aldrich Navarro. Puting kisame, amoy antiseptic, tunog ng monitor. Lahat pamilyar. Pero ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay hindi pangalan ng doktor, hindi pangalan ng secretary, hindi kahit pangalan ng kumpanya. Elara, mabilis siyang sinubukang umupo pero sumakit ang sentido niya. Para siyang tinamaan ulit ng poste kagabi. Napahawak siya sa noo habang pilit inaalala kung paano siyang napunta rito. Pumasok ang isang nurse. Sir Navarro, wag po munang gagalaw. Nag-collapse po kayo kahapon dahil sa impact. Luckily, may nakakita sa inyong residente at tumawag ng barangay rescue. Napakunot noo si Aldrich. Residente? Babae ba? Hindi po namin alam sir pagdating po ng rescue, mag-isa na kayong unconscious. Wala pong iniwan na pangalan. Parang may humila sa dibdib niya. May dala ba akong kwentas? Silver chain? May maliit na pendant? Tiningnan siya ng nurse. Wala po kami nakita sir. Ang laman lang ng bulsa ninyo ay wallet at cellphone sir. Sorry po. Para siyang pinagsaka ng malamig na tubig. Wala ang kwentas. Ang huling bagay na iniwan sa kanya ng mama niya at huling bagay na binigay niya kay Elara bago siya mawala ng malay. Pwede bang baka nasa ibang gamit ko? Tanong niya na mahina pero puno ng pag-asa. Umiling naman ng nurse. Nadaanan na po lahat sir pero wala po talagang kwentas eh. Humigpit ang panga ni Aldrich. Hindi dahil sa kwentas mismo, kundi dahil siya ang naglagay noon sa leeg ni Elara. At kung wala yon, ibig sabihin, nasa babae ito. Ibig sabihin, totoo siya. Hindi yun panaginip.
Hindi delusyon dahil sa tama ng poste. Si Elara ay totoo. At nawala siya. Ilang oras lang bago dumating ang pamilya niya, pumasok ang ama niya, si Don Severino Navarro, kasamang ilang board members, doktor at 2 bodyguard. Aldrich, Diyos ko anak ko, ano ka ba naman? Sigaw ng ama, halatang nagpanik kahit sinusubukan pa rin magmukhang composed. Tahimik lamang si Aldrich, nakatingin sa bintana. Nasaan yung babaeng tumulong sa akin? Tanong niya bigla. Hindi man lang sinagot ang sermon. Nagkatinginan ng mga tao sa kwarto. Anong babae? Tanong ng ama. Yung nagligtas sa akin sa bagyo. Sagot ni Aldrich. Nung bumagsak yung poste, siyang humila sa akin. Siyang nagdala sa akin sa bahay niya. Aldrich, sabi ng doktor habang nag-a-adjust ng chart. Possible na may memory gaps pa kayo dahil sa concussion. Ngunit dinala kayong nag-iisa dito. Oo nga, dagdag naman ng ama. Anak, baka akala mo lang ay may kasama ka. No? Bumaling siya sa kanila. Malamig ang boses. May babae. Her name is Elara. Tahimik ang lahat. Matalim ang tingin ni Aldrich. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nag-i-imagine. Hindi niya makakalimutan ang init ng kamay ni Elara habang pilit naman siyang pinapakalma sa gitna ng bagyo. Hindi niya makakalimutan ang titig nitong parang kaya siyang intindihin kahit bisita lang siya sa mundo nito. At higit sa lahat, hindi niya makakalimutan ang pakiramdam nang isinabit niya sa leeg nito ang kwentas ng mama niya. Find her. Utos niya sa 2 bodyguard. She lives somewhere near the barangay road. Hanapin ninyo ang kubo. May butas ang bubong. May altar na may isang kandila. Umiling ang ama. Aldrich, tama na muna. Magpahinga ka. We'll ask around, okay? But come down, please. Pero hindi siya mapakali. Hindi siya naniniwala. Nang solo niya na ang kwarto, paulit-ulit niyang binabalikan ang huling sandali. Ang pagkapit na Elara sa kamay niya. Ang pagngiti nito, ang pangakong hindi naman binibigkas ang malakas pero ramdam niya. Hinahanap din kita. Iyon ang naramdaman niyang sinasabi ng mga mata nito. Pero ngayon, wala. Blanco. Tahimik na parang hindi ito kailanman nag-exist. Paglabas niya ng ospital makalipas ang 2 araw, hindi na siya naghintay sa driver o guard. Tumakas siya mula sa VIP exit at kumuha ng taxi. Nakapatulog pa. Dala ang cellphone at sling bag lang. Sa barangay road papuntang San Isidro, sabi niya sa driver. Bilisan mo. Habang bumabiyahe sila, sunod-sunod ang tanong sa ulo niya. Bakit niya iniwan si Aldrich sa ospital? Natatakot ba siya? Bakit hindi nagpakilala sa rescue? At bakit wala na ang kwentas? Ibig sabihin, totoo siya. Gusto niyang maging galit, pero hindi niya magawa. Mas nangingibabaw ang kaba na baka hindi niya ito mahanap muli. Pagdating sa lugar, bumaba siya kahit umaambon pa. Namumutla ang mga tao sa paligid dahil sa nangyaring bagyo. Ang bahay na nawasak, ang puno na natumba. Lumapit siya sa isang matandang babae. Nay, may kilala po ba kayong Elara? May kubo po siyang maliit, malapit po dito. Umiling ang matanda. Marami akong kilalang Elisa, Elvira, Lala. Pero Elara, wala akong narinig na ganyan, iho. Sunod ay nakausap niya ang mga kabataan, mga naglilinis at isang barangay tanod. Lahat, wala. Parang hindi talaga nag-e-exist ang babae. Sigurado po kayo? Tanong niya ulit sa tanod. May nadaanan kayong kubo? Yung manipis ang dingding, may altar sa loob. Wala po sir eh, sagot ng tanod. Na-survey na rin namin ang buong lugar dahil sa pinsala. Wala po talagang ganyang bahay. Napatigil si Aldrich. Hindi pwede. Hindi pwede siyang magkamali siya. Tumakbo siya papunta sa direksyon na naalala niya hanggang sa makita niyang bakas ng lumang estruktura sa lupa. May mga sirang kahoy, may natabunang paso.
May peraso ng tela ng kortina at sa gitna ng lahat, may maliit na basag na frame ng larawan. Pinulot niya. Larawan iyon ng isang babae at matandang babae. Magkahawak kamay sa harap ng bukirin. Pero wala itong pangalan. Kung ito ang bahay niya, bulong niya. Bakit parang nalaman ng bagyo ang lahat? Umupo siya sa putik, hawak ang frame. Sa unang pagkakataon, mula pagkabata may naramdaman siyang hindi niya alam kung galit ba o lungkot o takot. Pero tiyak niya, hindi niya kayang tanggapin na dito na nagtatapos ang paghahanap niya. Kinagabihan, bumalik siya sa Maynila. Tahimik, pagod, pero hindi sumusuko. Sa kondo niya, kinuha niya ang isang lumang kahon na pag-aari ng mama niya. May sulat doon. Kapag binigay mo ang kwintas na to, siguraduhin mo ang binibigay mo ang puso mo. Napahawak siya sa dibdib. Tama ka, ma. Bulong niya. Kaya ko siyang hanapin, kahit ilang taon. At sa unang gabing mag-isa muli si Aldrich, may katahimikan na hindi komportable. Parang puwang na siya mismo ang gumawa. Isang gabi lang silang nagkasama ni Elara. Isang gabi sa gitna ng bagyo, pero may iniwan itong hindi niya mabura. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang panghabang buhay na takbuhan. Isang lalaki na hindi makalimot at isang babaeng parang wala na hindi na muling nakita. Makalipas ang isang taon, malayo na si Elara sa kanyang maliit na baryo. Ang payak na buhay sa probinsya ay napalitan ng mabilis at magulong lungsod. Dahil sa sunod-sunod na problema, pagkawala ng trabaho ng nanay, utang at pangangailangan, napilitan siyang mangibang lugar para maghanap ng mas maayos na buhay. Habang naglalakad sa makitid na kalye, bitbit ang maliit niyang bag, napapaisip siya. Sana, may trabaho na agad. Hindi ko na kayang umasa sa probinsya. Bulong niya sa sarili. Kahit maraming pagpipilian sa lungsod, tila lahat ay may mataas ang kompetisyon. At pakiramdam niya, ang swerte ay tila laging palayo. Pagkalipas ng ilang linggo ng pangangamusta at pagsusumite ng aplikasyon, natanggap siya sa isang simpleng mensahe. Navarro Mansion, bagong katulong. Report bukas 7 a.m. Dress code, simpleng uniforme. Hindi siya makapaniwala. Mansion? Sino kaya ang amo? At bakit kailangan agad mag-report? Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Pinilit niyang huminga ng malalim at hinanda ang sarili. Kinabukasan, bago mag-alas 7, nakatayo na siya sa harap ng malaking bakod ng Navarro Mansion. Napakalaki ng bakuran. May fountain sa gitna at malalapad na bintana. Napabuntong hininga si Elara. Kung ganito pala ang buhay sa Maynila, ibang klase talaga. Pagpasok niya, sinalubong siya ng head housemaid, si Severina. Kilala sa pagiging mahigpit at walang palya sa disiplina. Bagong katulong, yan ang listahan ng mga gagawin mo. Mahigpit niyang sabi habang iniaabot ang notebook at sinusuri ang suot na Elara. Bawal ang palya. Sundin mo lahat ng instruction ko. Naiintindihan mo? Opo, sagot naman ni Elara, bahagyang kinakabahan. Good. Una, linisin mo ang mga sahig at pintana. Ang mga tanim sa garden. Si Tubrick na ang bahala. Huwag kang lalapit sa library o study room hanggang hindi ka pinapa. Tumango si Elara at agad na naglakad sa malawak na koridor. Habang nagwawalis siya, ramdam niya ang bigat ng silid at katahimikan sa mansyon. Para bang may mga mata sa bawat sulok, nakatingin niyon sa kanya. Kahit malaki ang bakuran, parang tahimik na tahimik. Lumipas ang ilang oras habang nag-aayos ang dining room at naglilinis ng mga antigong kagamitan. Napansin niyang may ilang malalaking silid sa dulo ng mansyon na nakasara. Sa bawat pintuan, tila may kakaibang aura. Parang may nagmamasid sa kanya. Nang minsang dumaan siya sa study room, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok sa butas ng bintana. At muntik na siyang manginig. Ano kayang laman ng silid na yon? Bakit bawal? Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang sinugpo ang kuryosidad. Hindi siya pwedeng makagawa ng mali sa unang linggo.
Sa tanghali, nagdala si Elara ng pagkain para sa mga house staff. Habang nag-uusap sila, narinig niya ang mga bulong ng ibang katulong tungkol sa amo. Ang amo, hindi basta-bastang nakikita. Sabi ni Griselda, ang matandang katulong. Wala pang taon na nakikita ng mga bagong staff. Dagdag pa ni Lorinda, ang tagaluto. Pero daw napaka-pribado niya at kahit simple lang ang mansyon, napakatingkad ng presensya niya kapag lumalabas. Kwento naman ni Tubrik habang nagwawalis ng garden. Napatingin si Elara, bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung bakit biglang tumigil ang kanyang puso sa pagtibok. Pribado? Napakataas ang presensya? Parang may kakaibang misteryo ang taong to. Lumipas ang ilang araw. Nasasanay na siya sa routine. Paglilinis, paghahanda ng pagkain, pag-aalaga sa mga tanim, at pagsunod sa bawat utos ni Severina. Ngunit sa bawat pagkakataon na gumagalaw siya sa mansyon, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may nakatingin, kahit walang nakikita. Isang gabi, habang nag-aayos sa mga kortina sa malaking sala, nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Ang chandelier ay nag-iilaw sa buong silid, at ang mga anino ay kumikilos sa dingding. Napapansin niyang may isang pintuan sa dulo ng koridor na tila palaging nakasarado. Hindi niya naman maiwasang magtanong sa sarili. Ano kayang tao sa loob ng silid na yon? Bakit parang hinihintay niya ako makita? Hindi siya nakasagot. Alam niya, masyadong delikadong palapit at dapat sundin ang batas ng bahay. Ngunit sa puso niya, may maliit na kaba at excitement na hindi niya maipaliwanag. Habang nagtatapos ang unang linggo, napagtanto na Elara na kahit simple ang trabaho bilang katulong, may kakaibang misteryo sa mansyon. Ang bawat silid, bawat hakbang, at bawat panig ay tila may kwento na hindi niya alam. At sa bawat oras na nakatayo siya sa hallway, naramdaman niya ang presensya ng amo. Malayo, malamig, ngunit kapansing-pansing matatag at mapang-akit. Hindi pa niya nakikita si Aldrich Navarro, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang aura sa buong bahay. Sa isang sulok ng isip niya, alam niyang may kaganapan sa hinaharap. Isang pagkikita na magbabago sa takbo ng kanyang buhay sa mansyon. Ang bagong yugto sa buhay ni Elara ay nagsimula. Ang mansyon ay tahimik, malawak at mapang-akit. Makalipas ang isang taon mula ng gabing nagligtas si Elara kay Aldrich sa Bagyo, muli siyang nakarating sa Navarro Mansion. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang estranghera, kundi bilang bagong katulong. Alas 6 ng umaga bago mag-alas 7, abala si Elara sa paglilinis ng malaking sofa. Ang mga sinag ng araw ay dumadampi sa malalapad na bintana. Gumagapang sa mga antigong muebles at chandelier. Tahimik ang mansyon. Halos marinig lamang niya ang tunog ng walis at hininga niya habang naglalakad sa mahahabang koridor. Habang nag-aayos siya ng mga unan sa sofa, naramdaman niya ang biglang katahimikan. Para bang huminto ang oras. Napalingon siya at muntik nang mahulog ang kamay sa unan. Sa dulo ng sala nakatayo si Aldrich Navarro. Matangkad, matikas, at tila hindi niya alintana ang lahat sa paligid. Ngunit nang tumingin siya kay Elara, napahinto ang mundo niya. Imposible. Bulong niya sa sarili na halos hindi marinig ng sino man. Hindi niya maalala ang mukha ni Elara mula sa gabing yon. Ang ulan, kidlat at takot ay lumalabo sa alaala. Ngunit may kakaibang pakiramdam na pumasok sa dibdib niya. Parang may koneksyon. Isang kilos ang hindi niya maipaliwanag. Si Elara nahulog ang tingin sa kanya. Ang puso niya ay para bang tumalon. Siya nga. Bulong niya sa sarili ngunit pinipilit niyang manatiling profesional. Hindi. Trabaho lang to. Hindi pwedeng damdamin ko. Lumapit si Aldrich sa sala. Ang bawat hakbang ay parang tunog ng malalaki at malalakas na relo sa katahimikan. Hindi niya alam kung bakit ang mga mata niya ay hindi makalayo kay Elara. Bagong katulong? Malamig ang tinig niya, malinaw at maingat. Opo, sir. Sagot naman ni Elara.
na sinusubukan kontrolin ng kaba sa boses. Maikling sagot ni Aldrich. Tumitingin sa bawat kilos niya. Ang pangalan mo? Lara. Sagot niya at dahan-dahang halos pabulong. Lara. Muling bumulong si Aldrich. Hindi sigurado kung sa sarili niya o sa kanya mismo. Para bang pinipilit ng isip niya na i-record ang pangalan sa alaala. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan, nagpatuloy si Elara sa trabaho. Nilinis ang mga mesa at mga cabinet pero ramdam niya ang titig ni Aldrich sa likod niya. Hindi siya makatingin, ngunit alam niyang bawat galaw niya ay sinusuri ng amo. Kilala niya pa ba ako? Tanong niya sa sarili. Hindi niya dapat malaman kung sino ako. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakakilala ng init ng proteksyon mula sa gabing yon ay hindi niya maalis sa dibdib. Kahit isang taon na nakalipas, may kakaibang tensyon na pumigil sa kanyang paghinga. Isang hapon, habang naglilinis siya ng library, may mga papeles na nahulog mula sa mesa. Agad niya itong inangat at pinagsama nang hindi na mamalaya na may nakatingin sa kanya sa pinto. Hindi mo kailangang galawin ang papeles na yon. Malamig ang tinig at muling tumigil siya. Ang puso niya ay bumilis. Sorry po sir. Sagot niya na nanginginig ng kaunti. Hindi naman sumagot si Aldrich. Tumayo lang siya sa pinto. Nakapikit ng saglit at huminga ng malalim. Para bang may sinusubukan siyang ipaalala sa sarili. Ang gabing iyon sa Bagyo, ang maliliit na kwentas at ang init ng kamay na humahawak sa kanya. Lumipas ang linggo, habang nasasanay si Elara sa routine, nagiging mas malinaw ang presensya ni Aldrich sa bawat silid. Minsan nakikita siya sa study room, nakatayo sa malalaking bintana, nakatingin sa labas. Parang may iniisip na malalim, ngunit hindi niya alam kung ano. Si Elara sa kabila ng kaba ay unti-unting nasasanay sa mansyon. Alam niyang may nakatagong misteryo sa amo. Sa bawat pagkakataon na may hindi sinasadyang pagkakataon silang magkasalubong sa koridor. Parang may naglalaro sa pagitan nila. Isang malambot na tensyon na hindi nila maipaliwanag. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, naglakad si Elara papunta sa maid's quarters. Sa corridor, biglang may naramdaman siyang malamig na hangin. Napalingon siya at muntik nang mahulog ang sarili. Si Aldrich nakatayo sa dulo ng hallway, tila nagmamasid sa kanya nang hindi niya napapansin. Hindi siya naglakad papalapit. Nakatayo lang siya sa dilim ng hallway at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nila kailangang magsalita. Ang bawat tingin ay punong-puno ng tensyon. Mga damdaming pareho nilang naramdaman. Ngunit hindi nila matatanggap. Para bang parehong naiisip? Kilala kita, kahit hindi mo sabihin. Si Elara ay napapikit. Pilit kinokontrol ang sarili. Trabaho lang ito. Trabaho lang. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa puso niya, may kakaibang kaba at excitement na hindi niya maipaliwanag. Si Aldrich huminga ng malalim at muling tumalikod. Nag-iiwan ng baka sa puso ni Elara. Isang presensya na malamig, matatag at hindi mapipigilan. Sa pagtatapos ng linggo na pagtanto ni Elara na hindi lamang siya nakikipagsapalaran sa lungsod, kundi nakapasok siya sa isang mundo na puno ng misteryo, disiplina at tensyon. Hindi pa niya nakikita ang buong katauhan ni Aldrich, ngunit ramdam niya ang presensya at bigat ng bawat kilos niya. Hindi pa sila nagkakilala ng personal bago. Ngunit may kakaibang koneksyon. Isang lihim na unti-unting bumabalik sa alaala ng nakaraan. Isang gabing hindi malilimutan. Ang mansyon ay tahimik at puno ng mga lihim. At sa bawat takbang ni Elara sa hallway, sa bawat alon ng hangin sa malaking bintana, naramdaman niya ang presensya ng amo na sa lalim ng kanyang alaala ay tila may kilala na siya kahit hindi pa malinaw kung bakit. Isang hapon, habang abala si Elara sa paglilinis ng sala, napansin ni Aldrich Navarro ang isang pamilyar na tanawin. Sa liwanag ng hapon, nakikita niya ang maliit na silver na kwentas na nakasabit sa leeg ng bagong katulong. Tahimik siyang tumayo sa study room. Nakatayo sa likod ng pinto,
at pinagmamasa ng bawat kilos ni Elara. Hindi siya agad lumapit. Pilit niyang kinokontrol ang sarili. Baka peke lang to. O baka pareho lang. Bulong niya sa isip. Hindi naman niya maiwasang ikumpara ang damdamin na bumabalik sa alaala. Ang gabi ng bagyo, ang basang buhok, at ang init ng kamay na humawak sa kanya. Ngunit hindi malinaw ang mukha sa kanyang memorya. Mula sa study room, bawat galaw ni Elara ay para bang nakahimok sa kanyang alaala. Napapansin niya ang paraan ng pag-aalaga nito sa mga muebles, ang mahinahong pagbukas ng mga kortina, at kahit ang malumanay na tinig habang nakikipag-usap sa iba pang katulong. Para bang parehong boses. Bulong niya, at ang damdamin niya ay naghalo kakaibang kilig at pag-aalinlangan. Habang nagwawala si Elara sa malawak na sala, napapansin ni Aldrich ang maliit na kilos. Ang paraan ng pag-ikot ng ulo, ang bahagyang pagkorba ng katawan habang bumababa sa hagdan, at ang natural na lambing kapag nakikipag-usap kay Severina. Ibang pakaramdam ko. Parang kilala ko na siya. Ngunit iniwasan ni Elara si Aldrich nang aksidenteng makita siya sa study room. Sa halip na lumapit o tumingin, dahan-dahan siyang tumalikod. Patuloy ang trabaho. Ayaw niya akong tignan. Mahina niyang bulong sa sarili. Bakit kaya? Lumipas ang ilang araw at unti-unting sinimula ni Aldrich ang kanyang silent observation. Sa bawat hakbang nakatayo siya sa likod ng pinto. Sa balcony o sa mismong study room, tinutukoy niya ang bawat galaw na Elara. Sinusuri ang bawat ekspresyon na tono ng boses. Napansin niya na kahit simple at tahimik ang dalaga, may kakaibang aura na pumapaligid sa kanya. Parang may lambing at init sa presensya nito na hindi niya natagpuan sa iba pang katulong o kahit sa mga taong nakapaligid sa mansyon. Hindi lang ito coincidence. Bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Baka peke lang talagang kwentas. Ngunit kahit iniisip niya na peke, hindi niya maalis sa isip ang kakaibang kilig sa puso niya sa bawat pagkakataon na nakikita niya sa Elara. Isang hapon, habang nag-aayos sa mga libro sa library, narinig niya ang mahinahong bulong na Elara sa sarili. Trabaho lang ito. Napahinto si Aldrich na parang tinamaan ng salitang iyon. Parang naririnig niya ang gabing iyon sa bagyo. Ang parehong tono ng boses, parehong lambing, parehong tibok ng puso na pilit niyang tinatago. Sa kabila ng kanyang panghihina at pagkagulat, pinilit niyang huwag lumapit. Hindi ko pwedeng ipakita sa sarili ko. Baka nagkakamali lang ako. Bulong niya. Sa loob ng mansyon, bawat sandali na nakikita niya si Elara ay nagdudulot ng halo ng emosyon. Pag-aalinlangan, pagkakakilala at unti-unting pag-uusisa. Napapansin niya ang maliit na detalye. Ang paraan ng pagwawalis ni Elara sa sahig na parang may ritmo na hindi pangkaraniwan. Ang paraan ng pagtimpla ng tsaa o kape para sa ibang katulong. Puno ng lambing at pag-iingat. Ang dahan-dahang pag-aayos ng kanyang buhok tuwing nagtatapos ng trabaho. Parang bawat kilos ay nagbibigay ng clue sa kanya. Ngunit hindi pa rin malinaw ang kabuoang katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad si Elara papunta sa maid's quarters, naramdaman ni Aldrich ang kakaibang kaba. Dahan-dahan siyang sumunod sa hallway. Pinapanood ang bawat takbang ng dalaga. Hindi niya alam kung anong pipigil sa kanya. Ang pag-iingat sa misteryo o ang takot na baka mali ang hinala niya. Lumapit siya sa isang sulok ng hallway, tahimik na nagmamasid. Sa bawat paghinga ni Elara, para bang bumabalik ang alaala ng gabing bagyo. Ang basang buhok, ang init ng kamay at ang kwentas na ipinasa niya noon. Ito na ba? Ito na ba ang taong yon? Tanong niya sa sarili. Ngunit kahit ramdam niya ang koneksyon, napapansin niyang may pag-iingat si Elara. Palagi siyang umiiwas sa kanyang tingin. Hindi nagkakaroon ng matagalang eye contact at pinipilit na maging profesional. Napabuntong hininga si Aldrich. Bakit siya umiiwas sa akin? Bulong niya. Hindi ko alam. Baka iniisip niya na paalis siya sa trabaho o masira ang buhay niya.
pero hindi ko rin kayang iwanang hindi ko alamin. Mula sa study room, pinanood niya si Elara hanggang sa mawala ang liwanag sa hallway. Sa puso niya, may halo ng tensyon, curiosity at kakaibang pagkilala. Alam niya na may isang lihim na nag-uugnay sa kanila. Isang bagay na kahit hindi pa malinaw, hindi niya pwedeng kalimutan. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Aldrich sa kanyang study room. Tinitingnan ang kwenta sa naiisip niyang pareho sa nakita niya noon. Hindi pa malinaw kung tunay na si Elara nga ayon. Ngunit ramdam niya ang dalaga ay hindi ordinaryo at may kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, napagpasyahan niyang hindi magpapadala agad sa emosyon. Obserbahan ko muna siya. Walang pagmamadali. Kapag sigurado na ako, saka ako lalapitan. At sa bawat gabing iyon, sa bawat sandali ng pagmamasid, unti-unti siyang nahuhulog sa isang damdamin na matagal niya nang nakalimutan. Isang damdamin na nagsimula sa isang bagyong hindi malilimutan. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang mapansin ni Aldrich ang kakaibang koneksyon kay Elara, hindi niya maiwasang mag-isip ng mas malalim. Ang kwentas, ang boses, ang kilos ng dalaga, lahat ay may pahiwatig na hindi basta ordinaryo ang bagong katulong. Sa kabila ng profesionalismo niya, may isang parte ng kanyang sarili na nais malaman ng buong katotohanan. Hindi pwede na lang basta iniwan sa haka-haka, kaya't inutusan niya ang kanyang private investigator. Isang matagal nang kaibigan sa pamilya at maaasahan sa lahat ng lihim. Alamin mo lahat tungkol sa bagong katulong. Simula sa tunay na pangalan niya, pamilya at mga nakaraan. Maikli niyang sabi sa telepono. Malamig ngunit may halong determinasyon. Gusto ko makita ang buong larawan bago gumawa ng desisyon. Ilang araw lang, dumating ang report sa kanyang opisina. Binuksan niya ito at unti-unting binasa. Peke ang pangalan. Nakasulat sa itaas ang pahina. May tinatago siya. Isang lihim sa nakaraan na maaaring makaapekto sa buhay niya sa mansyon. Napabuntong hininga si Aldrich. Tinatago niya sa akin ang kanyang sarili. Hindi ko pwedeng hayaan na ganito lang. Habang nakaupo sa study room, napapaisip siya. Ang bawat galaw nito ay nagbabalik sa alaala. Ang gabing bagyo, ang lamig, ang pag-aalaga ng dalaga, at ang maliit na titig na nag-iwan ng bakas sa puso niya. Kung may tinatago siya, kailangan kong malaman. Bulong niya sa sarili. Pinagmasdan niya si Elara mula sa study room habang nag-aayos sa mga libro. Napansin niya ang bawat kilos, ang dahan-dahang pag-aayos ng mga gamit, ang tahimik na paglalakad sa hallway at ang pag-iwas sa kanya tuwing may pagkakataon. Bakit siya umiiwas? Tanong niya. Hindi na alam kung sa isip pa lang o sa boses na maririnig ng sarili niya. Hindi ba't may connection tayo? Pero bakit parang nagtatago siya sa akin? Sa loob ng mansyon, nagpatuloy si Elara sa kanyang trabaho. Hindi niya alam na may mata sa likod ng bawat galaw niya. Para siyang sinusubaybayan ngunit hindi niya alam kung sino o bakit. Ang kwenta sa suot niya na sa kanya ay simbolo ng alaala at pangako ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at tapang. Ngunit hindi niya maalis ang kaba. Ilang araw matapos ang report, nagpasya si Aldrich na hindi pwedeng basang maghintay. Hindi niya alam kung ano ang lihim na Elara, ngunit ramdam niya na may koneksyon sa gabing iyon. Kailangan kong alamin ang buong katotohanan bago masira ang anumang pagkakataon na maaaring magbukas. Bulong niya sa sarili. Pinuntahan siya ni Severina sa kusina. May alam ka ba tungkol sa bagong katulong? Tunay bang pangalan niya? Tanong niya na maingat ngunit diretso. Si Severina ay nakatayo sa harap niya at bahagyang napatingin. Sir, Lara po nakalagay sa resume niya at may napapansin po akong kakaiba. Parang palagi umiiwas siya sa pakikipag-usap sa amin, lalo na sa pinagmulan niya at sa pamilya niya. Napatingin si Aldrich, napabuntong hininga. I see. Kailangan kong maging mas maingat. Isang gabi naglakad si Aldrich sa hallway. Tahimik na nagmamasid kay Elara habang naglilinis naman siya ng sala.
Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Bakit iniba mong pangalan mo? Bakit peke ang nakalagay sa resume? Ano bang talagang tinatago niya sa akin? Napansin niya ang malumanay na boses ng dalaga habang nakikipag-usap sa ibang katulong. Para bang may familiarity sa tono, isang init na hindi niya malilimutan. Sa kabila ng kanyang pagdududa, ramdam niya ang pangangailangan na protektahan siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kahit may tanong at duda, may bahagi ng puso niya na hindi niya kayang iwan ng dalaga sa gulo o panganib. Ilang araw pagkatapos, dumating ang mga mas detalyadong report mula sa investigator. May impormasyon tungkol sa pamilya ni Elara, dating tirahan at mga pangyayari bago siya dumating sa lungsod. Napagtanto ni Aldrich na may mga dahilan kung bakit napilitan si Elara na gumamit ng ibang pangalan at magtago. Napabuntong hininga siya. Kaya pala, hindi basta-basta. Lahat ng ginagawa niya ay para sa proteksyon. At hindi niya basta-bastang isa sa publiko ang sarili niya. Ngunit hindi niya alam may dahilan. Hindi nito napawi ang curiosity at tensyon sa pagitan nila. Napagtanto niya na hindi pwedeng basta-basta makalimutan ang gabing iyon sa Bagyo at ang koneksyon na naramdaman niya sa dalaga. Bilang desisyon, napagpasyahan ni Aldrich na hindi na muna ipakilala at pakita ang alam niya kay Elara. Unti-unting alamin ang buong katotohanan at hintayin ang tamang pagkakataon para lapitan ang dalaga. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Kailangan kong hintayin ang tamang oras. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan si Elara mula sa study room. Sa kabilang banda, patuloy lang si Elara sa kanyang trabaho. Tahimik, propesyonal at walang alam na may pagmamasid sa kanya. Ngunit kahit hindi niya alam, bawat kilos niya ay sinusuri, binabantayan at iniintindi ni Aldrich. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting lumilinaw sa isip ni Aldrich ang katotohanan. May tinatagong nakaraan sa Elara, may kwento siya, at may koneksyon sa gabing Bagyo. Isang lihim na unti-unting sisibol sa pagitan nila. Ngunit sa ngayon, walang pagmamadali. Iyon ang desisyon niya. Sa bawat hakbang ni Elara sa mansyon, sa bawat galaw at boses niya, unti-unti nang bumabalik ang puso ni Aldrich, ang alaala, at ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Tahimik ang umaga sa Navarro Mansion, ngunit sa loob ng silidino ni Eleanor, nag-uumapaw ang tensyon. Verna, sinabi mo sa akin na malandi raw ang bagong katulong? Tanong ng